morning po. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. His cornerstone is solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What times of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in endless space, gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save, till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Isang maganda at madilim at basang umaga sa bawat isa sa atin. Tayo ho ay nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagpapala, pag-iingat, probisyon sa bawat isa sa atin, pagsusustento. Tayo nagpapasalamat sa Diyos na ano man ang ating kalagayan ngayon, we have that truth na atin hong alam that all things work together for good. Tayo nagpapasalamat sa Diyos na tayo ho ay patuloy na kanyang iniingatan sa gitna ng pandemya, sa gitna ng masamang panahon. May mga kapatiran tayo na marami ang wala ngayon. Inaasahan na rin natin yan in a sense na uso ang sipon, uso ang lagnat, at meron tayong mga kapatiran nagsabi sa akin na hindi sila makakarating ngayon dahil sa sama ng pakiramdam. And then, uso rin yung hindi makabangon sa kama dahil na papasarap yata ang tulog ho ng iba. Well, I do pray and hope na kung wala man dito sa bahay-sambahan ay kasama ho natin sa via live stream ang ating mga kapatiran at mga kaibigan. And again, ay atin hong kinikilala that in the providence of God, sabi nga ho ng isang kaibigan kong pastor, ang tawag nila doon ay providential hindrances. That is, in the providence of God, you are hindered to come. And ayoko hong pabigatin ito sa konsensya ng ating mga kapatiran. So, di-distinguish talaga natin yung mga nagpapabaya. Doon naman sa may mga sa providensya ng Panginoon ay may lehitimong dahilan. Kagaya nga ng halimbawa, may karamdaman at hindi maganda na sila ay makasama dito. Hindi tama at hindi makakabuti na sila ay makasama natin dito sa bahay-sambahan. So again, inuunawa natin yan, and we do believe God is a righteous God at nakikita niya yan. Ang problema ay knowing na kaya mo at pwede, pinipili mong huwag. Yun ang merong problema at kailangan na talagang siyasatin ang kanyang sarili sa harapan ng Panginoon. So again, pray natin ang bawat isa, lalo na itong mga panahon ho na ito. Tayo ho ay patuloy na umaasa sa Diyos na hawak niya ang maging ang kasalukuyang pandemya, maging ang bagong variant na kumakalat. So panatilihin natin ang atin hong minimum health safety protocols dito po sa ating bahay-sambahan
At in a way, no, para lang alam din ng ating mga kapatid at sa mga I'm blessed right now. Yes, maraming wala ngayon, pero I'm blessed na makita maraming mga puro young people lang nandito sa church ngayon. Ano ho? Usually sila yung unang nawawala, pero purihin ang Diyos na nandito ang ilang mga kapatid at nating mga kabataan. And again, ito'y hindi baliwala sa Panginoon. At nawa ay masumpungan ng Diyos na tayo ay tunay ngang sumasamba at nagmamahal sa Kanya kahit tayo nandito sa bahay sambahan, maging sa ating mga kapatiran na doon sa kanilang mga tahanan. Nagdagan tayo ng isang adult. Ayan po, purihin ang Panginoon, and thank you po sa bawat isa. Okay, so tayo magsimula. At yung ating pinaka-song leader ay wala po ngayon. At tayo magsisimula po sa ating hong gawain sa pamamagitan ng pag-awit at awitin natin ang books of the Bible. Maestro. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, and Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. These are the books of the Old Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st Timothy, 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st Peter, 2nd Peter, 3 John, Student, Revelation. Amen. So, hilingan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo at awitin ho natin ang isang lapat na awitin sa ating Sunday School. We're studying about Christology. Let's sing more about Jesus. More about Jesus. On the first. More about Jesus would I know, more of His grace to others show, more of His saving fullness see, more of His love who died for me, more about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. More about Jesus let me learn, more of His holy will discern. Spirit of God, my teacher be, showing the things of Christ to me. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. More about Jesus on His throne, read
riches in glory, all his own. More of his kingdom sure increase, more of his coming, Prince of Peace. More about Jesus, more about Jesus, more of his saving fullness see, more of his love who died for me. Paano na po magsiupo ang lahat? Amen. Purihin po ang Panginoon. At nais ko lang hong tawagin ang inyong pansin dun sa second stanza ng ating inawit. More about Jesus. More about Jesus. Ano yung susunod sa second stanza na yun? More about Jesus would I know. More of His holy... wala na. Wala sa isip ko. More about Jesus... let me learn more of His holy will discern. At gusto ko bigyan ng pansin ay doon sa sinabi, Spirit of God, my teacher be, showing the things of Christ to me. At gusto ko lang ipaalala in mentioning that, ang primary teacher niyo ho ay hindi si Brother Paul. Though, yes, nilagay ng Panginoon, inregalo sa iglesia, and I hope na I'm being competent, sa atin hong pagtuturo na tayo ho ay nakakatulong sa pananampalataya, but we are mere instruments. Ang primary teacher ho natin ay walang iba ang banal na spirito. And gusto ko ho na hamunin ang bawat isa sa atin, maging ang ating mga kasama through our live stream to be desiring for that teaching of the Holy Spirit. Hindi lang basta information dump ang ginagawa, kundi sa atin hong pagpakikinig ng pangangaral at pag-aaral ng salita ng Diyos. Let's pray to God, let's ask God na talagang ituro sa atin na ang mga katotohanan ng kanyang salita ay maging totoo sa atin. Hindi lang basta alam natin, kundi maging totoo sa atin, magkaroon ng epekto sa atin. And like I would like to encourage you na baka mamaya iniisip, ay hindi naman ako Bible school student, hindi naman ako preacher, bakit ko paano ko matututunan ng mga bagay ho na ito? Well, we do have our primary teacher. So take comfort and encouragement in that, na ang banal na spirito ay natuturo sa atin. At if we do have that desire to really know more about Jesus, please take courage na kung ating hinihiling sa Panginoon ang sang-ayon sa kanyang kalooban, ay dinirinig niya tayo at malinaw sa salita ng Diyos na kalooban niya na mas makilala pa natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. So, with that in the back of our minds, ay tayo dumako sa ating pag-aaral ngayong umaga, and we are still studying about the doctrines of Christ, particularly the threefold offices of our Lord Jesus Christ, namely His office as a prophet, priest, and king. At nandun tayo sa pangalawa at medyo nagtatagal tayo dito because it is mostly highlighted din sa salita ho ng Panginoon, that is His office as a priest. At kagaya ng ating mga napag-aralan ay bilang priest sa Old Testament, ang priest ang naghahain ng alay para sa kasalanan ng mga tao. Ang ating Panginoong Jesus, hindi lamang siya ang naghahain, kundi yung sarili niya mismo ang inihain. Okay? Yung priest sa Old Testament naghahain ng hayop, ng tupa, si Jesus mismo ang kordero ng Diyos. Siya yung pinaka-sacrifice. Kaya nga sabi ng author ng Hebrews, if we sin willfully, that is the sin of turning away from Christ, at the sin of apostasy, yun ang tinutukoy doon. If you willfully turn away from Christ, wala nang natitirang hain para sa kasalanan. You have no hope of salvation. Na naghihintay lang talaga sa iyo ay ang puot at galit ng Panginoon. So, siya yung pinakahain, at nakita rin natin sa salita ng Diyos, siya rin ang willingly na naghain ng kanyang sarili. And then last Sunday, we looked at the concepts. Tinapos natin yung mga konsepto nitong katotohanan. Anong ibig sabihin nga? Para mas
para mas hopefully pag narinig natin, ibinigay ng Diyos or sinakripisyo o inialay ni Jesus ang kanyang sarili. I hope one or two of these concepts ay dumarating sa ating kaisipan na mas lalo nating na-appreciate itong ginawa ng ating Panginoong Jesus. At ako'y nagiging excited, pero bago natin makalimutan, tayo muna ay humingi ng tulong sa Panginoon. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, we praise you and we thank you. We love you because you first loved us. Salamat po na minahal mo kami. Nakita namin sa iyong salita na bago pa itatag ang sanlibutan, kami ay minahal mo na, pinili mo na. Napilano mo na ng iyong bugtong na anak ang siyang isusugo upang magbayad ng aming mga kasalanan. O Panginoon, salamat sa mga katotohanan ito. At kagaya ng aming naawit na sangayon sa iyong salita, salamat po sapagkat nasa amin ang banal na Espiritu na aming tagapagturo. Kaya hinihiling namin, Panginoon, buksan mo nawa ang aming mga mata, bigyan mo kami ng liwanag sa gitna ng pandemyang ito, sa gitna ng masamang panahon na ito. Lord, alam namin na hindi limitado ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagkilos. Kaya aming hinihiling, Panginoon, maging sa aming mga kapatid at kaibigan na nakatunghay sa live stream. Lord, gamitin mo po ang iyong salita. Mahabag ka po sa iyong lingkod. Gamitin mo po ang tagapagturo ngayong umaga. Patuloy na maihayag ang iyong katotohanan. Patuloy na gamitin mo ito sa ikatatatag ng pananampalataya, ikalalalim ng pagkakilala at pagmamahal sa iyo. At Lord, kung meron man po na hindi pa tunay na mananampalataya ni Kristo, alam namin at kinikilala namin na ikaw lamang ang nakapagbubukas ng puso. Maawa ka po, O Diyos, ikaw po ang magligtas. Ingatan mo po maging ang aming mga kapatiran na apektado ng ganitong kapanahunan. Ganun din, O Diyos, ang maraming mga bansa ngayon na dumaranas ng mga trahedya, ng mga baha at mga kung ano-ano pang sakuna. Lord, alam namin na hindi ito labas sa iyong kamay. Maawa ka po, Panginoon, lalo na sa iyong mga anak na naapektuhan. O Panginoon, ikaw lamang ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming hinihiling at ito po ang aming ninanasa. Nadalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so binalik-aralan na natin ng kaunti yung mga bagay ho na ating napag-aralan, and as we have said, ang pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili ay tinitan natin yung mga konsepto nito, so mabilis lang nating balikan. So the concept of number 1, the concept of satisfaction. Nung inialay ni Jesus yung kanyang sarili, God and the demand of the law was satisfied. Kaya we are saved to the uttermost. Sa God, lubos. And then, God was also satisfied doon sa pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili. And then, pangalawa, ay nakita ho natin yung konsepto ng substitution, pagpapalit. In our place, sabi nga nung kanta, in my place condemned he stood, sealed my pardon with his blood. What a Savior. So, in our place, para sa atin, imbis na tayo ang maparusahan, imbis na tayo ang sumalo ng puot ng Diyos, as Isaiah 53 said, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasalanan, siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. At we pointed out that it's not just, dun sa propitiation yun, it's not just the physical pain. Huwag natin isipin na yung physical pain lamang ang siyang nagbayad sa ating kasalanan. Actually, last Sunday, may nagtanong sa akin, Brother Paul, yung sinabi ni Jesus, my God, why hast thou forsaken me? Again, the wrath of God, the pinasan na ina-experience ng bugtong na anak ng Diyos. Yung kataga na yun ni Jesus ay nag-encapsulate noong kanyang pagdanas ng puot ng Ama dahil sa ating mga kasalanan. Number next is the concept of imputation. Dito nga nakatungtong yung substitution, because our sin was imputed or credited to Christ and His righteousness was imputed to us. Ang sabi nga ng 2 Corinthians, buksan lang natin, and sinasadya ko hong balik-balikan ng mga talatang ito upang tumatak sa ating kaisipan.
And hopefully, kapag meron nagtanong sa atin, we will be able, as Peter said, 1 Peter 3:15, to answer them, to give them an answer of the reason of the hope that is in you. Pag tinanong ka, well, saan ka pupunta pag ikaw'y namatay? Sa langit. Well, paano mo nasabi? Dahil ako ay binihisan ng katuwiran ni Kristo. Hindi dahil ako'y matuwid, hindi dahil sa aking ginawa. Kundi ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse number 21, for He, that is the Father, hath made Him to be sin for us, that is, yung Him ay si Kristo, to be sin for us, that yung us ay believers, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. So our sin was imputed to Jesus Christ, and His perfect righteousness was imputed to us. At ito yung atin hong madalas dinidiinan sapagkat ito'y madalas din nakakaligtaan sa pangangaral ng Ebanghelyo, ng kaligtasan. Hindi lang basta tayo hinugasan sa ating mga kasalanan, kundi tayo ay binihisan ng isang perpektong katuwiran. At again, hindi ito galing sa atin, ito ay galing sa labas sa atin. Sabi nga ng mga theologian, it is an alien righteousness. It is a righteousness that came from outside of us, labas sa atin. At ito'y galing sa ating Panginoong Hesukristo. The concept of propitiation. And then lastly, pinag-aralan natin last Sunday, the concept of redemption. At itong konsepto ng redemption, ang punto lang nito ay ito, para makuha, kailangan ng bayad. Para mapalaya, kailangan ng bayad. At ang binibigyang pansin dito ay ma-secure ang release, particularly ng isang kriminal. Siguro, para magkaroon tayo ng larawan sa ating kaisipan, ay yung tinatawag natin na medyo hawig dito, medyo hawig, not exactly, pero medyo hawig, ay yung tinatawag nating piyansa. Meron mga kasong non-bailable, pero kung yung kaso ay bailable, pwedeng bayaran yung piyansa, at pag nabayaran yung piyansa, ano mangyari? Yung nakakulong ay lalaya. Hindi yun yung punto. So nahan doon ang katotohanan na tayo ay ni-ransom ng ating Panginoong Hesukristo. At napakadaming talata ho sa salita ng Panginoon na ito ay binibigyang pansin. And one of which ay tignan lang natin for us to be reminded sa Hebrews chapter 9 verse 15. Hebrews chapter 9 verse 15. Ang sabi, and for this cause He is the mediator of the New Testament, that by means of death for the redemption of the transgressions that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. Again, these are words na may kinalaman sa Old Testament economy, pero pinapakita lang mo dito yung redemption. Binayaran yung mga kasalanan para daw that we may receive the promise of eternal inheritance. Tahan doon yung pagbabayad ng ating Panginoong Hesukristo. So again, ang point, the cross and the gospel message is appreciated in connection with the sinner's condemned status and the costliness of the sacrifice that Christ made. Mas ma-appreciate natin yung mensahe ng krus. Tingnan natin ulit yung krus. Yung iba ay sa panahon natin ngayon masyadong na-romanticize na ang krus. Nung panahon ng mga Romano, ng Roman Empire, ang krus ay isang kahindik-hindik na bagay. Ayaw mo nun. Pero sa panahon natin ngayon, ginagawa ng palamuti, and we understand it's supposed to be declaring that they are believers of Christ. Nevertheless, pag nakita natin, when we're reminded of the cross, maalala natin yung costliness, yung bigat ng halaga, yung laki ng halaga na ibinayad. At ang sabi ni Peter, we were not redeemed by things na sa mundo na napaparam lang, o hindi by the blood of our Lord Jesus Christ, signifying His life and His sacrifice, yung kanyang talagang matinding kamatayan doon sa krus na siyang bayad para sa ating mga kasalanan, and that is our
redemption. So, pag tingnan natin yung krus, may we be reminded, pag tumingin tayo sa krus, oh, salamat sa Diyos, God and the law was satisfied. Pag tingnan natin ang krus ni Kristo, we may be reminded ng substitution. Dapat ako yung napako. Dapat ako yung naparusahan. Pero siya ang tumanggap ng parusa. When we look at the cross, let's be reminded by imputation. Napakita nito yung ginawa ng Diyos na yung ating kasalanan na ibinilang kay Kristo. Siya ang nagbayad. At yung katwiran niya ibinilang sa akin upang ako ay maging katanggap-tanggap sa Panginoon. The propitiation. Medyo nalaktawan pala natin itong propitiation, the removal of God's wrath. Because our sins was paid and the law was satisfied, God's wrath was removed. Yung propitiation, hilasmos, kung naalala niyo po yun, ito ay pagpapahupa ng galit, paghupa ng galit dahil na-satisfy yung kinakailangan. And then lastly, the idea or concept of redemption. It cost. Minsan ho, naalala ko nung kami mga bata, kapag kami natutokso magtira ng pagkain, madalas sinasabi ng matatanda noon, naghirap ang mga magsasaka. Anong pinapaunawa? The cost. Hindi libre yung pagkain. Huwag mong itapon, huwag mong sayangin, huwag mong hayaang mapanis. Hindi libre yan. Nagtrabaho si daddy, nagtrabaho si mommy para mabili yan. And sometimes, I think sa Kristiyano nating buhay, truly, familiarity breeds contempt. Lagi nating naririnig, krus ni Kristo, salvation by Christ, inalay ni Jesus sa kanyang sarili. I hope na itong pag-aaral na ito ay ma-remind tayo na hindi mura. Hindi ito napulot lang. Hindi ito walang halaga. Ito ay napakamahal at binayaran ni Jesus para ako ay makalaya, para ako ay maligtas. As we have begun with that line in the song, may the Spirit of God teach us. Hindi lang basta information, kundi talagang matutunan natin, maging totoo ito sa atin at magkaroon ng epekto sa ating mga buhay. Sabi nga ng isang theologian, paano mo malalaman na talagang natutunan mo ang katotohanan? And that is not just information. Ito ay kapag meron na itong epekto sa iyong buhay. And I hope not just for you na nakikinig, kundi maging sa akin, hindi darating na tayo ay nakasagad na sa katotohanan ito. Kailangan natin lagi na ma-remind again the redemption that is in Christ Jesus. And then last Sunday, ating sinimulan, so those are the primary significance. Then sinimulan natin yung secondary significance ng ginawang pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili. Again, this is under the office of Christ as priest. He offered himself. He's the one who offered. Siya ang nag-alay. At siya rin yung alay at yung secondary significance nito. At again, bakit secondary? Sapagkat hindi ito ang primary. Kapag binasa natin ang salita ng Panginoon, ang binibigyang diin lagi is yung mga konsepto na ating napag-aralan. Yung satisfaction, substitution, imputation, propitiation, redemption. Yun yung primary na mensahe ng krus ni Kristo. Pero hindi laang yun, kundi merong mga secondary significance. At this will only be meaningful or applicable sa mga itong secondary significance ay meron lamang totoong ibig sabihin or meron lamang totoong epekto sa mga talagang sumampalataya na at nakuha yung primary significance. Nakuha niyo ho? So kung wala yung primary, that is, hindi totoo sa'yo. Hindi totoo sa'yo yung substitution. Hindi totoo sa'yo yung propitiation. Hindi totoo sa'yo yung redemption. That is, hindi ka pa totoong ligtas. Forget about the secondary significance. Wala itong saysay. Now, ano ang problema? Bakit ito didiinan? Ang problema ay karamihan ng mga pangangaral at pagtuturo ngayon patungkol sa krus ni Kristo ay nagpo-focus hindi sa primary significance,
kundi sa secondary significance. Ako nyo ho? Hindi nila pinofocus yung, because primary significance ay nagdi-deal dahil tayo yung makasalanan. Pero ang ating ang takbo ng mga tao, ng kaisipan ng mga tao ngayon ay, well, hindi ka makasalanan, ikaw ay may sakit. Ikaw ay may problema. Actually, hindi ka makasalanan. Kasi pag makasalanan, ibig sabihin guilty. Pag guilty, kailangan parusahan. Pero mga tao ngayon, ang binibigay, no, you're a victim. You're not a victim, you're a victor. Laging bukang bibig na isang mangangaral. Ikaw, yun ang pinapamukha, yun ang itinatanim sa biktima ka ng sirkumstansya, biktima ka ng kung saan ka lumaki, ng ginawa ng mga magulang mo, ng iyong, lahat ng problema ay nasa labas. Pero no, alam natin sa ngayon sa Biblia, ang problema ay nasa loob. Ako ay makasalanan. And the primary significance deals with the problem. Pero ayaw ng mga tao yun. Ang gusto nila ay yung secondary significance. As we have said, hindi mo makukuha. Walang pakinabang sa iyo itong mga secondary significance not until ay ikaw ay totoong sumampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Madalas binibigyang pansin yung mga benefits, peace, peace, at yung iba, tinitake pa yung prosperity. Sabi ni Kristo, I came not to destroy, but I came to give life and to give it in abundance. Abundant life. Kagabi lamang ay merong nag-send sa akin ng picture. At actually, alam ko yung church na yon, alam ko yung ministry na yon, at nakikita ko yung sa Cubao dati, nung ako'y nag-aaral pa sa GMA. Meron din nga palang JCBC sa Cubao. Alam ko eksakto, pwede ko kayong dalhin dun, wag ngayon. Mabaha. Pero JCBC, ang hirap bro, JCBC rin. Alam niyo ibig sabihin ng JCBC? Literally, nahandoon sa kanilang signboard, Jesus Christ Billionaires Club. Well, una, ang pwede na sigurong sumali doon ay sila Henry C. Jr. Mga billionaire lang eh. Sabi ko nga, kinoment ko nga doon sa nag-send sa akin ng picture, wow, grabe, hindi man lang pasimple, hayagan, garapalan na prosperity gospel. At yun lang yung tingin nila sa krus ni Kristo. Gawa ng Diyos para sumaya ka, para mawala ang problema, para mawala ang mga utang, para yumaman ka at magawa mo lahat at matupad lahat ng ninanasa mo sa iyong buhay. At actually, sad to say, merong mga tao, yun ang approach sa Diyos. Walang iniwan sa pangpaswerte ba? Anting-anting ba? Yun ang tingin sa krus ni Kristo, anting-anting, para hindi ako tablan ng malas at hindi ako tablan ng mga ayaw ko at magawa ako at makakuha ko yung gusto ko. And again, yung pinag-aralan natin ng primary significance ng mga konsepto ng kamatayan, pag-aalay ni Jesus sa krus, deals away with that. Ang pinapakita ng krus ay ito, ikaw ay makasalanan at wala kang magagawa at galit ang Diyos sa iyo at ang Diyos ay nagsugo ng tagapagligtas. Pero ayaw ng mga tao. Well, nag-segue tayo ng konti. For just to us to appreciate at to be aware ng mga kasalukuyang nangyayari at mga kumakalat na pangangaral tungkol sa krus. So what are these secondary significance? Mostly, this will be about the exemplary life or sa exemplary na actions na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ay naging halimbawa sa atin bilang mga mananampalataya. So last Sunday, dito tayo natapos sa puntong ito. His example of self-denial. His example of self-denial. Let's just read the verse again sa Luke chapter 9. Again, ito ay sampal mismo sa prosperity gospel. Ito ay sampal dun sa Jesus Christ Billionaires Club.
Ang sabi ng Luke chapter 9 verse number 21. Ang sabi ito, and he straightly charged them and commanded them to tell no man that thing. So what is that thing? That he is the Christ, the Son of the living God. Hindi pa panahon, hindi pa yun ang sang-ayon sa plano ng Panginoon. Verse 22, saying that the Son of Man must suffer many things and be rejected of the elders of the chief priests and the scribes and to be slain and be raised the third day. So alam ni Jesus at sinabi niya kung ano mangyayari sa kanya, mamamatay siya at muling mabubuhay. Pero ito'y lumalagpas lang lagi sa ulo, sa isip ng mga disipulo. At ang sabi sa verse 23, and he said to them all, if any man will come after me, let him what? Deny himself. Sabi ko nga ho sa inyo, yung maraming mga pangangaral ngayon ay hindi deny yourself, embrace yourself, be yourself. God is for you. Woo, 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 woo. Ang sabi ni Jesus, deny yourself. And take up his cross daily. At pinaliwanag tayo na last Sunday, kapag nakakita ka ng taong pasan-pasan ng krus, anong sasabihin mo? Ang ganda ng buhay niya. Ang sasabihin, bukas wala na siya. Patay na siya. Hindi cute ang krus ng panahon ni Kristo. Actually, ito'y simbolo ng terror. Ito'y dinisenyo ng Roman Empire to terrorize yung mga sinasakop nila. Kung kayo ay magre-rebelde, ipapako namin kayo sa krus. Huwag niyo sanang isipin na yung 3 lang ang napako sa krus. Libo-libo ang pinako ng Roman Empire sa krus. It is one of the most gruesome and painful way, slow way to die. Pero ang sabi ni Jesus, kung susunod ka daw sa Kanya, deny yourself, hindi ka para sa iyong sarili, take up thy cross, and follow me. At si Jesus mismo ay nagpasan ng Kanyang krus at sumunod sa kalooban ng Ama, kaya tayo ay merong kaligtasan. Ito ay isang halimbawa sa atin na ang mga susunod kay Kristo ay kinakailangan ikaila ang kanilang sarili at pasanin ang krus. At again, yung krus na ito ay hindi yung kapitbahay mo. Ang krus na ito ay hindi yung binan mo. Ang krus na ito ay yung mga yung mga kahirapan at pag-uusig at mga resulta ng pagsunod mo kay Kristo. So, self-denial, a life that is crucified, that have crucified the self as governing force of one's life. Hindi na ikaw ang nangunguna sa buhay mo. Ang buhay mo ay hindi na, it's either ang buhay mo ay narurule ng ito ang gusto ko, o ang nagrurule sa iyo, ito ang gusto ng Panginoon. You will deny yourself. Hindi na ito yung gusto ko, kung hindi ito yung gusto ng Panginoon. Kung ano ang gusto ng Panginoon sa buhay ko. At again, ang number 1 na halimbawa natin dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Not my will, but thine be done. One number next, napos natin yan last Sunday. Number 2, ang kamatayan ni Jesus sa krus as a secondary significance is an example sa mga mananampalataya to be ready in self-sacrifice for the brethren. Sacrificing oneself for the brethren. At again, inialay ni Jesus ang kanyang sarili para kanino? Para sa atin. At ito ay halimbawa sa ating mga mananampalataya na ganun din ang ating gawin na tayo din maging handa na ialay ang ating mga sarili particularly para sa mga kapatiran. 1 John chapter 3, buksan po natin. 1 John chapter 3. At actually, ito ho ay babalikan natin sa ating pangangaral sapagkat we are studying the book of 1 John, particularly the characteristics of a true believer. 1 John chapter 3 verse 16, ang sabi ni John ay ito, hereby perceive we the love of God,
because He laid down His life for us. And we ought to lay down our lives for the brethren. So ang ginawa ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Kristo, nakita natin ang pag-ibig ng Diyos. Paano natin nakita ang pag-ibig ng Diyos? Again, sa pamamagitan ng ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Kristo doon sa krus, at ang resulta nito at ang dapat na maging dulot nito sa buhay ng mga mananampalataya at tagasunod ni Kristo, we ought to lay down ourselves for the brethren. Now, hindi tayo tinatawag ng Biblia na hanapin ang martyrdom. Alam niyo yung ibig sabihin? Hindi ito tinatawag ng Biblia na dapat sikapin mong ikaw ay mamatay sa pamamagitan ng pagsunog sa iyo dahil sa pananampalataya kay Kristo. But yes, may mga pagkakataon na mga mananampalataya, lalo nung unang panahon, na even today, mayroong mga Kristiyano na delikado ang buhay dahil sa pananampalataya ni Kristo, kay Kristo. Pero kung kinakailangan, ay ating ialay ang ating mga sarili. Now, hindi mo kailangang maghintay ng opportunity for martyrdom para gawin ito. Actually, ang binigay na susunod na mga talata ni Apostol Juan, mga susunod na salita, is in a practical way, pwedeng ipakita ito. Basahin natin, verse 17. But whoso hath this world's good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? Nakita niyo yung sabi ni John? Sino man na mananampalataya o nagpapakilalang mananampalataya ang pinagpala ng Diyos. Again, He has this world's good. God has provided you not just with enough, but with more. At nakikita mo, alam mo yun, hindi ko kasi alam yung nangyayari sa Africa. Okay, hindi mo alam yung nangyayari sa Africa. Pero meron kang alam na nangangailangan. Nakikita mo, you're aware. God, in His providence, had made you aware doon sa pangangailangan, particularly ng iyong kapatid sa Panginoon, and you are well able. God has provided you with the means na upang makapag-supply ka doon sa pangangailangan. Pero anong ginagawa mo? Ang sabi ni John, and you shutted up your bowels of mercy. The word shutted up, hindi ito minsan lang nineglect mo, hindi ito one time mong hindi na binaliwala mo, hindi ito na yung kalagayan, ito yung lagi mong ginagawa, lagi tuloy-tuloy mong sinasara. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ka nagbabaliwala sa mga nakikita mo na mga kapatiran na nangangailangan. Yes, pwede bang mahulog sa selfishness na kasalanan ng Kristiyano? Yes! Pero kung ito na ang iyong buhay, ang sabi ni John, how dwelleth the love of God in him? Translation, paano mangyayaring nasa kanya ang pag-ibig ng Diyos? Again, itong love of God is not just, oh, God loves. No. Kakabasa lang natin sa 1 John 3:16, paano pinahayag ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin? Sinugo niya ang kanyang bugtong na anak. That's the love of God. The saving love of God. At ang sabi ni John, kung ang isang nagpapakilala daw Kristiyano ay tuloy-tuloy na nagbabaliwala sa kanyang kapatiran, given na siya ay binigyang kakayahan ng Panginoon para makatuwang at makatulong, sabi ni John, paano mangyayaring siya'y ligtas? It is unthinkable for John ng isang Kristiyano ay tuloy-tuloy na magbabaliwala sa ibang totoong Kristiyano. At kung wala kang pakialam, as in ang buhay mo lang, para kang, may mga kabayo kami, ang mga kabayo ay merong tinatawag, ano tawag doon, Brother William? Basta may nakatakip sa mata. Ito lang ang nakikita nila, yan lang. Kasi pag nakita nila yan, baka magulat sila. Kung nakaganong ka lang at nakikita mo lang ang iyong sarili, ang pangarap ko, ang gusto ko, ang ako, at nabubuhay ka para sa ako, how dwelleth the love of God in you?
Now, sinabi ko na isang punto natin sa preachings next Sunday. Nevertheless, ang punto ko dito ay ito. Ang krus ni Kristo ay nagbibigay sa atin ng halimbawa na kung paanong siya na ating Panginoon, na ulo ng ating iglesia ay sinakripisyo ang kanyang sarili para sa kanyang mga mananampalataya, sa kanyang iglesia. Hindi ba tayo rin bilang tagasunod niya ay kinakailangan again, not in martyrdom, but in just, alam mo walang isasayang, baka pwede mo bigyan ng 1 kilong bigas. Hindi kinakailangan 10 kaban. Hindi kinakailangan big time. Or baka mamaya, alam mong walang pagkain. Kapatid, nasobrahan namin ng kalahating kilo yung aming, okay lang naman yung mga bata, tigitigisang pirasong manok at merong sumobrang 5 piraso. Ito. Na hindi kinakailangan mag-garbo. Pero you saw your brother have need. And you have this world's good. At yung ginawa ni Jesus ay halimbawa para sa atin. Na alam ni Jesus, alam ng Diyos yung pinakakailangan natin. Alam niya. Binigay niya ang kanyang sarili para ma-satisfy yung kailangan natin para tayo maligtas. At nakikita natin yung kailangan ng ating kapatiran. At maaaring tayo ay pinagpala ng Diyos para ma-satisfy yung kanilang pangangailangan. Again, hindi to preaching, pero ito ay isang significance ng krus ni Kristo. So, ang krus ni Kristo ay hindi tumuturo sa ikaw, ako. Hindi, actually, ang krus ni Kristo ay nagtuturo na tignan mo ang iyong mga kapatid sa paligid. Paano ka makakatuwang? At dapat, at kung sakali mang kinakailangan, willing tayong isakripisyo ang ating sarili para sa kanila. So, number next. Meekness in bearing Christian suffering. Secondary significance, number 3. Meekness in bearing Christian suffering. Buksan natin sa 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2. Pagiging maamo sa pagbabata ng pagdurusa dahil sa pagiging Kristiyano. 1 Peter chapter 2. Kung merong isang konsepto sa Bible na medyo matagal bago ko nag-grasp, ay itong konsepto ng meekness. Alala niyo, kinonfess ko na ito sa church. Hindi ko mamamana, ibig sabihin ng maamo. Naalala ko noon, tuwing na-encounter ko sa Bible yung word na maamo, ang naiisip ko ay isang cute na tuta. Ang amo. Konting tawag ng lalapit sa'yo, ang amo. Ha? Yun yung naiisip ko. At isa sa, hindi ko naman, gusto ko sabihin si Charles Swindoll na nakatulong sa akin. Kundi si Charles Swindoll, tingin ko nga si Charles Swindoll, isang book. At ang ginamit niyang larawan ay isang leon. Leon. At ang leon ay may sapat na lakas para isang saralang ng yung kanyang bunganga ay mababali ang iyong leeg. Isang sakmal lang pwedeng maalis ang iyong braso. May sapat na lakas ang leon para wasakin ka. So ang meekness ay actually hindi pagiging mahina. Hindi yun ang rawan ng pagiging mahina. Ang meekness ay hindi nagsasabing wala kang lakas. Ang meekness ay actually larawan ng meron kang lakas. Parang leon, meron siyang sapat na lakas. Nasa kanya yung lakas para lapain ka, para wasakin ka. Pero kapag nakita ka ng leon na nakipaglalaro sa tao, na hindi niya ginagamit yung lakas na yon para wasakin yung tao, para lamunin at kainin at paghiwa-hiwalayin yung tao. Anong tawag sa leon na yun? Maamo. At that is weakness. Actually, meekness is not weakness. Meekness is power under control. Hindi mo ginagamit yung lakas mo para wasakin yung
Ganun ba? Tingnan mo yung gagawin. May lakas ako para, Sad to say, hindi ito ang larawan ng ating kultura ngayon. Ang larawan ng ating kultura ay pagganti. Paggamit ng lakas na meron tayo para sirain ang iba o gumanti sa ginagawa ng iba. So basahin natin 1 Peter chapter 2 verse 20. Ang sabi ni Pedro ay ito. For what glory is it if when ye be buffeted for your faults ye shall take it patiently. But if ye do well and suffer for it, ye take it patiently. This is acceptable with God. Ano sinasabi ni Peter? Anong pakinabang kapag ikay nagdudusa dahil meron kang ginawang kasalanan? Tama lang! Alala ko, may lumapit sa akin yung people, brother po, pinipersecute ako sa bahay. Yung Bible ko, pinulit ni nanay. Sabi sa akin, ang bihira, pinipersecute ang kapatiran. Pinuntahan ko sa bahay, kinausap ko yung magulang. Kasi naman, ayaw maghugas ng pinggan. Rinatakbuhan ng mga gawaing bahay. Pag uutusan mo, sasabihin, nagbabasa ng Bible. Pumunta ako doon para ipagtanggol sana. Ano yung nangyari? Pumunta ako doon, inihingi ko ng tawad. Patawarin niyo mo. Hindi dapat ganito ang Kristiyano. Patawad po. Pasensya. That's exactly yung sinasabi ni Peter. Kung ikaw ay magdurusa, huwag kang magdusa dahil may ginagawa kang mali. Pero sabi niya, if you do well, baliktarin natin, ginagawa mo lahat ng gawaing bahay, ginagawa mo lahat ng iyong tungkulin sa abot at higit pa sa iyong makakaya, at hindi mo rin pinababayaan ang iyong pananampalataya sa Panginoon, at sa kabila ng lahat ng iyon, kanila pa rin i-persecute o sige ng iyong pananampalataya. That is persecution. At ang sabi ho ni Pedro, ang sabi ng salita ng Diyos, yung pagdudusa na yun, sa paggawa mo ng tama at matuwid, katanggap-tanggap ito sa Panginoon. Yung isa, hindi. Ang ginagawit mong panakas, responsibilidad, ang pananampalataya kay Kristo, pagbabasa ng Biblia, hindi yun katanggap-tanggap sa Panginoon. Pakiramdam po ng iba, martir na martir. Spiritual na, no. So tuloy natin, verse 21. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow His steps. We are called to this. Tayo ay tinawag dito. Ang mga Kristiyano, lahat ng mananampalataya ni Jesus ay tinatawag at tinawag sa ganitong kalagayan. Si Jesus na ating Panginoon ay nagdusa, pero walang anumang kasalanan. Ang sabi niya, verse 22, who did no sin, neither was guile found in his mouth. Who, when he was reviled not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judgeth righteously. Wow. When he was reviled, he reviled not again. When he suffered, he threatened not. And sad to say, sa kultura na ginagalawan ng maraming mga Kristiyano, ganon na, tinitira mo ko, tignan natin. Ito ang sinasabi mo sa akin? Sige, ito. Ganon, pagbabantaan mo ko? Tignan mo to. Tignan mo ang gagawin ko sa'yo. I was reminded ng isang nangyari. Totoong nangyari ito. And I believe siya ay treasurer pa sa isang malaking Baptist church. Noon, many years ago, 10 years ago nangyari ito. At mahigpit ang checkpoint sa LRT, pinabubuksan yung mga bag, maaaring may nangyari, something. At meron siyang daladalang briefcase siguro, pinabubuksan ng gwardiya. Ang sabi, laptop lang po ang laman niyan. Well, pakibuksan po, ma'am. Laptop lang ang laman. Pakibuksan po, ma'am. Binuksan, ayan, oo. Ito, isuksak mo sa ilong mo. Yung pinaka-plug nung saksak mo sa... That's totally contrary to meekness.
I'm just reminded of that. Pero ang ginawa ni Jesus ay nag-iiwan sa atin ng halimbawa that we should follow His steps. Sabi nga sa verse 21 na siya na walang kasalanan at walang ginawang masama, pero siyang ginawan ng masama, hindi siya gumanti ng masama. Verse 24, who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sin, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. For ye were as sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of your souls. So again, saan pumunta si Pedro? Sa pangunahing halimbawa ng meekness kay Kristo na nagdusa. And by the way, kung merong may perpektong dahilan para gumanti, sino yun? Si Jesus. Kasi siya ay perpekto. Wala siyang ginawang masama. Pero alam natin na tayo ay hindi perpekto. Alam natin na tayo ay madumi. Again, nguyain natin to, i-absorb natin ito. At nawa tulungan tayo ng Panginoon na matutunan ito. Na ang halimbawa na iniwan sa atin ni Kristo na napako sa krus ay halimbawa. Alam niyo, sabi ni Jesus, nung siya'y aarestuhin sa garden, humugot ng espada si Pedro, ginaga niya yung tenga ng isa. Maaaring nakaiwas lang yun, kaya tenga ang tinamaan. Pero ang sabi ng Panginoon, i-alis mo yung espada mo. Hindi mo ba alam na ngayon din sa daling ito, pwede akong humingi sa Ama ng 12 legions of, kung nagkakamali tanda, 12 legions of angels. Kung hindi ako nagkakamali tanda, sa Roman Empire, ang 1 legion is 3 to 4,000. So, 12, lagyan na lang sa 3. 12 times 3, 36,000 angels. Lagyan lang natin, no? Hindi ko sinasabi yun eksakto. Pero sa Old Testament, ang isang anghel, kumitil ng 120,000. Winipe out ang isang army. Kasi imagine, 36,000 angels hihingin ng. Pero, hindi niya ginawa. Again, the example of meekness. Ito ay halimbawa na kailangan nating sundan. Buksan natin sa Romans chapter, para lang magkaroon tayo ng medyo mas konkreto pa dito sa puntong ito. Romans chapter 12. Romans chapter 12. Verse 17. Well, kung hindi ako gaganti, Brother Paul, anong gagawin ko? Sabi ng Panginoon, recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. If it be possible, as much as light in you, live peaceably with all men. Again, as we have said before, we must exert our effort, use our power to live peaceably. Hindi gumawa ng gulo. Meron mga Kristiyano, doon sila mahusay. They use all their power, lahat ng meron sila para gumawa ng gulo. No. Now, hindi ang pagdedeklara ng katotohanan, talaga magde-divide. Kasi pag sinabi mo itong totoo, yung hindi kapareho nito ay hindi totoo. Hindi tayo gumagawa ng gulo nun. Sinestate lang natin yung totoo. Pero kapag talagang ini-effort mo na gumawa ng gulo, alam mo yun, yun ho ay delikado, lalo na out of pride. Maaring totoo ang iyong sinasabi, pero out of your pride, para mapatunayan, ako ang tama. Gagamitin mo yung katotohanan para gumawa ng gulo. Sabi, be possible in you, as much as light in you, live peaceably with all men. Verse 19, dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Well, anong gagawin natin? Verse 20, therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Ano ang trabaho ng Kristiyano? Gumawa
ng tama. Gumawa ng mabuti. Kaninong trabaho ang gumanti? Sa Diyos. Sabi ng Panginoon, anak, huwag kang gaganti, bigyan mo ng puwang ang puot ko. Kagaya na pinunto natin sa isang preaching minsan, hindi baliwala sa Diyos ang gumagawa ng mali sa kanyang anak. Subukan niyong gawa ng mali si Timmy. Hindi baliwala yun kay Brother Paul. Sa ating Ama pa kayang perpekto sa langit. So ang trabaho ng pagganti, inalis ng Diyos sa ating kamay. Ang trabaho na binigay sa atin ng Panginoon ay ang paggawa ng tama at ng mabuti. At ang punto ay ito, verse 21, be not overcome of evil, but overcome evil with good. It calls for us to be meek. At itong meekness ho na ito, ay hindi lang, alam niyo yung iba, well, parang natural lang. Para bang may mga tao na talagang, alam yun, kahit minsan, nakapatod na siguro kayo noon, teleserye, pinikula, yung bida, kahit ano nang ginagawa sa kanya, talagang, ayoko, parang ano to? Hindi si Snow White. Sino pa yung isa? Hindi si Sleeping Beauty. Yung may sapatos. Cinderella. Kahit anong gawin sa kanya nung madrasta at ng mga kapatid niya doon sa madrasta ay basta niya gagawa ng masama sa kanila. Parang may busilak na no. At wala sa ating may busilak na kalooban. Itong meekness na ito ay bunga ng banal na Espiritu. Ang meekness na ito ay bunga ng pananampalataya sa kanya na namatay sa krus. Ang sabi ng Galatians chapter 5, buksan lang po natin. Galatians chapter 5, verse 22. But the fruit of the Spirit is what? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness. Ang sunod. Verse 23. Meekness. So this meekness is not a natural disposition ng tao. Hindi, Brother Paul, talagang walang magawa. Ang disposition ko, war freak ako eh. No. Hindi tayo aasa nga sa disposition natin. Talagang walang magagawa, Brother Paul, yun ang naman ako, mainitin ang ulo ko. No. Wala ba sa'yo ang banal na Espiritu? Na maaari at oo gumagawa sa Kristiyano. At tayo tinatawag ng Panginoon na sumunod sa yapak ng ating Panginoong Jesucristo. At kung yung iniisip, Pabira, Brother Paul, hindi ko kaya yan. Yes! That is exactly the point. Hindi natin kaya sa ating sarili. At ang ito ang mabuting balita para sa atin. Itong maganda, nasa atin ang banal na Espiritu na gumagawa sa atin. And we have the example of our Lord Jesus Christ. Well, nagtatagal tayo doon. Kailangan natin bilisan. Number 4. So, self-denial, sacrifice, meekness. Number 4, kahawig na rin nito, humility. Humility. Pagpapakumbaba. Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. Alam natin ang sinabi ni Pablo, at ilang beses natin na pag-aralan ang paksa na ito. We went through the book of Philippians sa ating mga pag-aaral ng mga nakaraan. And let this mind be in you, verse 5, Philippians 2:5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Translation, gayahin nyo to. Isipin at ibuhay at gayahin nyo to. Ang punto ni Pablo dito ay hindi magbigay ng dakilang doktrina patungkol sa pagkakatawang tao ni Jesus, pero ang punto niya ay yung pagpapakumbaba ni Jesus. At ito dapat ay gayahin ng mga Kristiyano. Bakit? May problema sa Philippi. As good as a church as it was, mahusay na church, partnership sa evangelism, good. Pagdating sa doktrina, good. Pagdating sa concern sa manggagawa, good. Sabi ko nga ho sa inyo, higit para itong dream church ng isang pastor. Pero walang church na walang problema. At ang problema ng church na ito ay division. At ang source ng division,
ay hindi dahil sa meron silang mga idol pastors, kagaya sa 1 Corinthians, kundi ang source ng division ay meron silang mataas na tingin sa kanilang sarili. Kaya nga, ang paulit-ulit na sinabi ho ni Pablo sa kanila, simulan natin sa verse number 28. Ay, hindi pala yun. Dali lang ho. Ayun, verse number 27. Only let your conversation as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that ye what? Stand fast in one spirit, with one mind, striving not against each other, but striving together for the faith of the gospel. So we have that one, stand fast in one spirit, one mind, striving together. Anong binibigyan din ni Pablo? Unity. Dahil merong disunity. At sinundan niya pa ito, saan nanggagaling yung disunity nila? Verse number 2 ng Philippians 2. Ang sabi, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Again, hindi niya ba dinidiinan? Hindi ba ito buntis? Punong-puno ng panawagan sa pagkakaisa? Yes. Sabi sa verse 2, like-minded, same love, one accord, one mind. Kanina, 3, ngayon 4. Puro panawagan sa pagkakaisa. At nasa ng problema? Verse 3, let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let esteem other better than themselves. Look not every man on his own thing, but every man also on the things of others. Anong problema? There are people in the church striving for their glory. Gusto nila sila ang mataas. Nagkakaroon ng hidwaan, nagkakaroon ng watak-watak, gusto nila ang bida, gusto nila ang mataas, gusto nila ang sikat sa loob ng church. Pero ang sabi yun ni Apostol Pablo, let nothing be done through strife or vainglory. Ang kailangan ngang gawin na with lowliness of mind. Mababang pag-iisip. Let each esteem other better than themselves. Ituring mo, itignan mo ang iba na mas mahalaga. Hindi ibig sabihin na ang value niya ay mas mataas kaysa sa iyo, kundi ang pakikitungo mo sa kanya. Hindi ikaw ang mas mahalaga kaysa sa kanya. Halimbawa, anniversary ng church. Ang paborito mong ulam ay fried chicken. Hindi. Dahil ako ang mahalaga, isusulong ko ito. Fried chicken sa anniversary. Mamawasak na. Basta, fried chicken. Yun ang gusto ko. Again, that's maliit example, pero maaari mangyari sa malalaking mga bagay. Look not every man on his own, but every man on the things of others. Huwag ka lang nakafocus sa iyong sarili. Bigyan mo ng attention ang iba. Again, anong punto? Ang binibigyan ng atensyon ay yung bagay na mahalaga. So, ang mahalaga ay hindi lang ang iyong sarili. Now, ang binigay na halimbawa ni Jesus, anong problema actually kaya may division? Pride. Ano ang gamot sa pride? Humility. At ito ang binigay na halimbawa ni Apostol Pablo. Dito tayo matatapos, verse number 5. Is Jesus, who, being in the form of God, thought it not be robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in the likeness of man, he what? He humbled himself. He humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. And that is him sacrificing himself, because he humbled himself. Let this mind be in you. Merong division because of pride. At ang binigay na halimbawa ni Pablo, ang pinakamataas na halimbawa ng pagpapakumbaba, kundi siya na nasaan yung Diyos, ay nagkatawang tao. Hindi para paglingkuran ng tao, kundi para ibigay ang kanyang sarili at mamatay para sa kanyang mga mananampalataya.
the ultimate example of humility. At itong ginawa ni Jesus na pag-aalay ng kanyang sarili ay halimbawa para sa mga mananampalataya ng pagpapakumbaba. Tapusin ho natin dito. I read a statement ng isang theologian which is very accurate. Kung merong isang hindi bagay sa isang tunay na mananampalataya ay ang pagiging mayabang. Sabi nga ni Pablo, naalala niyo pag-aaral sa Romans, where is boasting then? Ano yan? Romans chapter 3. Where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? Nay, but by the law of faith. Isa sa kaming oxymoron, hindi pwede, is a proud Christian. Hindi ubra. Bakit? If you're a Christian, kinahabagan ka lamang. We have wala tayong tungtungan para maging mayabang. At ang krus ni Kristo ay isang matinding patotoo at halimbawa sa atin na susundan bilang mga Kristiyano na magpakumbaba tayo. So the secondary significance of the cross of Christ is self-denial, self-sacrificing love, meekness, humility. Ito ay halimbawa na makikita natin sa krus ni Kristo. Sa natitirang 3 minutes, 4 minutes, baka meron hong may tanong. Baka meron hong galit. Or Paul, hindi pride ang gamit ko, champion. Nag-gets yun na yun. Wala ho? I hope ito'y bunga ng pagkaunawa, hindi bunga ng masyadong magulo, Brother Paul, para magtanong lang. And sana ho tayo ho ay patuloy na napapaalalahanan. At doon sa ating simula, may God the Holy Spirit take these truths na hindi lamang impormasyon sa ating isip, kundi talagang maging totoo sa ating mga buhay. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, we praise you, we thank you, we love you. Salamat po sa mga katotohanan ito. Tulungan mo kami. Napakadaming umaagaw ng aming pansin, napakadaming alalahanin sa araw-araw, pero tulungan mo kami na tumingin lagi sa krus ni Kristo, na pagbulay-bulayan ang Ebanghelyo. Ang mga katotohanan na kami ay iyong tinubos, ng iyong galit ay napahupa, ng aming kasalanan ay ibinilang sa Kanya, na ibinigay niya ang kanyang sarili bilang pantubos sa amin. O Panginoon, bigyan mo kami ng mas malalim pa na pagkaunawa sa mga katotohanan ito. Hindi lamang sa impormasyon, kundi ito, Panginoon, ay magkaroon ng epekto. Magkaroon ng epekto sa aming mga buhay. At Lord, as we looked at your word, nakita namin, hindi mo lamang nasa na maging impormasyon sa buhay ng mga Kristiyano ang katotohanan ng Ebanghelyo, kundi maging halimbawa kung paano kami dapat mamuhay. Kagaya ng sinabi mo sa mga taga-Philippi, nawa, masumpungan mo na kami namumuhay ng isang buhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo. O Panginoon, lahat kami ay kailangan pang matuto. Lahat kami ay may mga pagkukulang. Patawarin mo kami sa mga ito. At nawa ang buhay ng iyong mga anak sa iglesyang ito ay patuloy na mahubog at maging kawangis ng aming Panginoong Hesukristo. Lalo na doon sa kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Samahan at tulungan mo kami. Maging sa ganitong masamang panahon, ingatan mo po maging ang aming mga kapatiran. Maawa ka po sa mga labis na apektado ng baha, ng ulan. Abutin mo po maging may mga karamdaman. Lahat ng ito'y dalangin namin sa iyo. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. God bless po. Nagkaroon ho tayo ng 15-minute break. Mayroong kape doon. Malamig ang panahon.
At ingat po tayo, maintain natin yung physical distancing, yung ating face mask at maaari. God bless po. Break time.